Tinutukos na po ng militar ang may 2 hanggang 300 armadong miyembro ng New People's Army. Sila po yung pinaghihinalaang sumalakay at nanunog gumano sa 3 minahan sa lalawigan ng Surigao del Norte. Inatasan na rin ni Pangulong Aquino ang hukbong Sandataan Lakas ng Pilipinas na magsagawa ng tinatawag na Nationwide Threat Assessment. At yan ay para maibsan ang pangamba ng mga dayuhang mamumuhunan kasunod ng naganap na pag-atake. Nakatutok si Marisol Abduraman. Sa kuhang ito ni Youth Cooper na si Joel Fabiana, malayo palang kita ng makapal at maitim na usok na galing sa Taganito Mining Corporation. Ayon kay Joel, magkakarga na sana sila ng mga kargamento galing sa nasabing minahan para dalhin papuntang Japan. Pero hindi na nila itinuloy matapos makarinig ng mga putok mula sa lugar kasabay ng pagsunog sa nasabing minahan. Kitang-kita rin ang makapal at maitim na usok mula sa mga minahang sinunog na kuha ng isa pang Youth Cooper alas 10:50 ng hapon kahapon. Ang mga tao halos magkagulo. Kita rin sa kanyang video kung paano lamunin ng apoy ang mga barko ng mga minahan hanggang sa kumapal ng kumapal ang usok. Kinumpirma ng AFP at PNP na sinunog nga ng mga rebeldeng NPA ang 3 minahan sa Surigao del Norte matapos nila itong lusubin. Niransak ang mga gamit sa loob ng minahan. Kinuha ang mga gamit sa opisina, pati na ang mga personal na gamit ng mga empleyado. Hindi pa sila nakontento. Sinunog pati mga sasakyan. Pati nag-iisang dump truck ng PNP sa lugar. 10 dump truck, 2 mining barge at 8 backhoe ang sinunog ng mga rebelding NPA. Agad mang nakaresponde ang mga otoridad, hindi pa rin daw sapat ang kanilang bilang laban sa 2 hanggang 300 armadong NPA. Grupo ng mga rebelding NPA mula sa Davao, mula po sa iba pang rehiyon at nagsama-sama po sila dito sa Surigao del Norte at kanya po umabot sila ng ganong karaming mga tao. Si Pangulong Aquino naman, mahigpit daw tinutukan ang sitwasyon. Inilabas ng palasyo ang kuhang ito ng Pangulo habang pinupulong ang kanyang mga opisyal kaugnay ng sitwasyon sa Surigao. Maliban sa mga gamit sa opisina at personal na gamit ng mga empleyado, tinangay din ang mga armas ng mga gwardiya. Agad namang pinakawalan ang mga empleyado na una ng hostage ng grupo. Patuloy ang pagtugis sa mga rebelde. Nag-deploy ng AFP ng isang batalyon ng Light Reaction Company, ang itinutuloy ni Elite Force ng militar. We have poured in air assets in the area to support our operations. And also because for this particular incident, we have activated the Joint Task Force Taganito. They're using coercion, force, intimidation in order to gain financial support. 3 plato naman ng Special Action Force o SAF ang idineploy ng PNP. We're not going to halt operations against these people. We're going to pursue them, those who perpetrated this criminal offense. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Bugbog sarado ang isang tauhan ng MMDA sa grupo ng mga motoristang sinita niya. Sa tindi ng gulping, tinamo niya halos magsara ang kanyang mata. Nakatutok si Julio Segovia. Magang-maga at halos sarado ang kaliwang mata at paika-ikang maglakad. Ito ang sinapit ng MMDA traffic enforcer na si Roddy Vic Amante matapos umanong pagtulungang bugbugin ng grupo ng motoristang nasita niya sa Maynaia Road sa Parañaque kahapon. Nung pagkasabak niyo sa akin, sunod-sunod na, bumaba po yung 3, umikot po. Yung pagkaikot nung 3, tumakbo ako, hinarang nila ako, tinulak nila ako, tapos tinadyakan nila ako papunta doon kay Mark. Tapos pinagsasapak na ako ni Mark hanggang sa sumubsob na ako. Pagkasubsob ko, dinampot niya ako sa uniforme, ginanon niya ako sa dito, kinuweluhan niya ako. Tapos, ginanon niya ako sa tuhod. Sa inisyal na investigasyon, sa southbound ng Rojas Boulevard sa Maynaia Road, nag-U-turn daw ang suspect na si Mark Vizcara, kaya sinita siya ni Amante. Titikita na raw ni Amante si Vizcara nang bigla raw siyang sapakin. Nakibugbog din daw ang mga kasama ni Vizcara. Doon na humingi ng saklolo sa mga pulis ang kasamang enforcer ni Amante. May konting pagtatalo hanggang sa humantong sa pag-iilitan. Binalikan namin sa Parañaque Police Headquarters si Vizcara at 2 niyang kasamahan. Tumanggi silang magpaunlak ng panayam. Nasa ospital pa raw ang isa pa nilang kasamahang binugbog din umano ng grupo naman ng mga MMDA enforcer. Pero itinanggi ito ni Amante. Kasama ko nga po yun, hindi ako natulungan kasi
hawak-hawak siya ng 2 tao na hindi siya makapalag. Physical injuries at direct assault against a person of authority ang posibleng ikaso ng MMDA laban sa mga suspect. Noong 1 buwan lang, isa ring MMDA traffic enforcer ang binaril naman ng isang motoristang sinita niya dahil sa traffic violation. Kaya sa susunod na linggo, sisimula na ang basic self-defense training para sa mga traffic enforcer habang di pa nagsisimula ang pagsasanay. Tama po yung body-body system eh. May kasama dapat talaga, hindi nag-iisa. Sa kabila ng sinapit, di raw bibitiwan ni Amante ang kanyang trabaho. Kahit buhay po ang itaya namin, hindi ko na ako ipagpapalit na itong trabaho na ito. Julio Segovia, nakatutok, 24 oras. Sumalang na sa debate tungkol sa kontrobersyal na reproductive health bill si Senador Lito Lapid. At gaya ng kanyang pakiusap, ang debate po ay isinagawa sa wikang Pilipino. Mula sa Senado, nakatutok live si Rafi Tima. Rafi, ano nangyari? Sa pambirang pagkakataon nga, Mike, ay tumayo itong si Senador Lito Lapid at nakipagdebate dito sa plenaryo. Ayon sa kanyang Senate staff, hindi naman ito yung unang pagkakataon na nag-interpellate itong si Lapid, pero ang interpellation kanina ang pinakamahaba na niyang pakikipagdebate. Pero umpisa pala ng debate tungkol sa RH Bill, nagkatuwa na ang mga senador. Matatanda ang hiniling ni Lapid na Filipino ang gamiting salita sa debate. Senators Pia Cayetano and Lito Lapid are recognized. Anong gusto mo? Tagalog o English? Huwag mo ako susubukan. Ano ba nakikita mo sa akin, Mr. President? Di ba yung tatay mo? Oh, Matagal na kita hinihintay tumayo. Kaya nga sabi ko, tatayo na nga ako eh. Okay. Ako pa namilit sa'yo. Pinalipat pa ni Senador Estrada sa Senador Lapid mula sa podium sa gilid ng session hall papunta sa gitna para raw mas maganda ang debate. Pero bahagya itong inalmahan ng senador mula sa Pampanga. Wala kasing bubulong sa akin dito. Ang layo ng travel ko doon. Lubhang kontrobersyal ang debate sa RH Bill, kaya naman bago magsimula, nilapitan ng kampo anti-RH Bill na si Senate President Juan Ponce Enrile si Lapid para palakasin ang kanyang loob. Nang magsimula ang debate, agad inusisan ni Lapid kung talaga bang makakatulong ang reproductive health bill gayong matagal na raw itong usapin. Siguro elementary o high school ako. May naririnig na po ako ng family planning. Sino po ang may akda nito? At kung sino ang nagpasimula nito? Maganda hong tanong yan maganda rin hong mailagay natin sa record, no? Na ang history nitong tinatawag nga po ng family planning sa ating bansa. Nausisa pa ng senador kung gumagamit ng contraceptives ang may akda ng RH Bill na si Senadora Pia Cayetano. Pero naging seryoso ang buong plenaryo nang sabihin na ng senador kung ano ang dahilan ng kanyang agam-agam tungkol sa RH Bill at sa paggamit ng contraceptives. Nung iluwal niya yung bata, may depresya. May sakit sa puso. Kung tinatawag po nila ay blue baby. Blue baby. Umabot po ng 9 years old, inatake yung bata. Di po ako makapaniwala na yung batang yon aatakihin sa puso, napayat naman, namatay. Namatay po. Namatayan po ako ng anak. Kaya ito po ay inaano ko sa inyo. Dahil namatayan ako ng anak, dahil dyan sa tinanong ko yung asawa ko, hindi sana, wag naman gano'n na yung, dahil dyan sa gamot na yan. Paniwala ng senador, hindi makakatulong ang mga gamot na contraceptives, taliwas sa sinasabi ng mga may akda ng RH Bill na para ito sa kalusugan ng mga ina at kanilang mga ipapanganak. Mas maganda rin daw kung direkta na lang gamitin para sa mga mahihirap ang milyong-milyong pisong pondo para sa family planning at pauwi ng mga informal settlers pabalik sa mga probinsya. Bagay na hindi naman tinutulan ng Senadora Cayetano. Pero mahalaga umano ang RH Bill dahil mas malawak ang pagtugon nito sa problema ng kababaihan sa pagbubuntis at panganganak. Malumay man ang debate sa pagitan ng Senador Lapid at Senador Cayetano, uminit ito ng sumingit sa Senador Juan Ponce Enrile. Tila hindi raw kasi nagiging tapat ang mga may akda ng panukala tungkol sa totoong motibo ng RH Bill. Dito na naging emosyonal si Senadora Cayetano. Sasabihin natin, hindi ka namin tutulungan dahil nanganganib po kami na kami ho ay nagdidikta sa populasyon ng itong bayang to. Yun ba ang magiging rason natin? Let a woman die. Because hanggat pwede kang manganak,
pwede natin ipagyabang, wala kaming population control program. Well, Tumagal din na mahigit isang oras sa Mike itong pakikipagdebate ni Senador Lito Lapid dito kay Senadora Pia Cayetano. At si Senator Lapid na mismo yung pumutol ng interpellation dahil anyon sa kanya ay gumagabi na. At para sa kabatiran ng ating mga manonood, Mike, itong si Senador Lito Lapid ay meron ng mahigit halos 500 na bills na ipinanukala dito sa Senado at meron na siyang isang batas na naipasa. Mike? Maraming salamat, Rafi Tima. Up next,